Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Salatu salam ala syarfil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, adabul muta'allimin. Yung bagong kabanata, kayfiyatul qiraah. Yung paraan ng pagbabasa. Paraan ng pagbabasa kung paano tayo inshallah pinakamakikinabang sa ating pagbabasa. So sinasabi, al-qiraatu manhalan adbun yarwi dama'al mutakkifina wa yashfi galil muta'allimin. Ang pagbabasa daw ay manhal, kumbaga bukal, na matamis, na kumbaga nagpapahupa ng uhaw ng mga nag-aaral at nagpapagaling sa anumang nararamdaman na sakit ng mga nag-aaral. Wa mahma taqaddamat wasail al-asri al-hadariyah wa ta'addadat wasail al-ittisal wa takatharat kanawat al-ma'rifah fa innal qira'ata lahar riyadatu fi saklil akli al-bashari wa tanmiyati ma'lumatihi. So ano pa man daw ang kumbaga mangyaring mga pag-unlad sa makabagong panahon natin na ito. Ano mang mangyaring pag-unlad sa makabagong panahon, dumami man ang paraan ng komunikasyon. Dumami nga, di ba? Nung sinulat ang libro na ito, ang meron lang telepono, wala pang cellphone nung panahon na ito. O pwedeng meron na, pero wala pa yung mga iPhone, wala pang internet masyado, wala pang Facebook, wala pang iba't iba. So ano pa man ang mangyaring pag-unlad ng komunikasyon, dumami man yung paraan ng komunikasyon, o dumami man ang paraan ng pagdating ng impormasyon sa mga tao. Kasi dating impormasyon dumarating lang naman sa mga tao. Dyaryo, radyo, TV, yun lang. Ngayon may may social media na, may internet. Ang pagbabasa raw ay nananatili sa mahalagang kalagayan nito. Sa paghuhubog sa pag-iisip ng tao at pag-unlad, pagdami ng kanyang nalalaman. Wa takatharu maharatihi la siyama ma'ahadal infijar al-ma'rifi ar-rahib alladhi yu'ani minhu al-alam. Pagbabasa pa rin ang pangunahin na paraan na dadami ang kanyang kakayanan inshallah, lalong-lalo na sa panahon na ito na kumbaga lumalaganap, kumbaga dito nga sumasabog na sumasabog yung impormasyon sa sobrang dami na tumutulong o nakikinabang mula rito ang buong mundo sa pagbabasa pa rin. Kahit nga may social media na, di ba? Ang marami namang content sa social media, binabasa pa rin. Binabasa, hindi lang puro video. Kaya yun din yung magandang gawin ng tao. Kung yung tao nakababad sa social media at merong babasahin sa social media, basahin niya yun. Inshallah. Hindi yung umaasa lang siya sa mga video. Kasi hindi naman lahat matatalakay sa video. Siyempre, kapag nagbabasa yung tao, mas paghuhusay pa niyo yung kanyang pag-unawa, inshallah. Kasi iba talaga yung impact ng pagbabasa kaysa nakikinig ka lang o nanonood. Iba pa rin. Iba pa rin ang talab nito sa tao. Kaya nga, iba yung pakiramdam pa rin ng Di ba ngayon, inisip natin, hindi na tayo bubabasa ng Quran, may kinig na lang tayo ng Quran. Kasi pakikinig ng Quran, convenient Pwede kang nakikinig ng Quran habang may iba kang ginagawa. Pero subukan mong maupo. Kung nagbabasa ka kasi ng Quran, naupo ka lang, tapos wala kang ibang ginagawa. Nakadedicate ka sa kanya nakatutok ka. Di ba pag nagbabasa ka ng Quran? Iba yung pakiramdam. Kasi nakikinig ka lang ng Quran lalo na meron ka pang ibang ginagawa. Nagmamaneho ka tapos nakikinig ka ng Quran. Iba pa rin yung pakiramdam na nakatigil ka na nagbabasa ka ng Quran. Alhamdulillah. Wakad takaddama
al-kalamu an ahamiyatil qira'a wa fawaidiha wa dawabitiha. So nang natalakay yung kahalagahan ng pagbabasa at mapakinabang nito at ilang mga patakaran o panuntunan kung paano natin papakinabangan yung pagbabasa. Mustikmalan, lima sabaka fasayakunu lahadithu bi'aunillahi wa tawfiqihi anit tarikati al-muthla fil qiraati. At para makompleto pa yung usapin, ang tatalakayin ngayon inshallah, sa tulong ni Allah at sa gabay ni Allah, ay inshallah ang modelo na kaparaanan ng pagbabasa. Modelo, ibig sabihin ito yung pinakamainam na paraan ng pagbabasa. Hindi yung random lang. Kasi nga ang pagbabasa, katulad binanggit natin nung nakaraan, skill ito eh. Skill. Hindi ito magagawa ng kahit sino lang. Kahit paanong sabihin ng tao, pag-aakala ng tao. Pagbabasa lang naman yan eh, kayang-kaya ko yan. Hindi ganun. Hindi ganun kasimple magbasa. Hindi ganun kasimple magbasa. Meron nga mga tao ba, magbasa yung 10 minuto, tulog na eh. Inantok na. So hindi siya ganun kasimple. Mahirap ito. Nakapagod sa utak. Gumugugol lang yung panahon. Tapos kapag nagbabasa ka, wala kang ibang ginagawa, nagbabasa ka lang talaga. Siguro yung iba, nagbabasa habang naglalakad. So, pwede magawa nila yun. Pero hanggang doon na lang yun. Hindi katulad ng ibang gawain. Kapag nagbabasa ka, kailangan mo talaga i-dedicate yung oras mo at yung effort mo sa pagbabasa. Alhamdulillah. Ito daw yung Tarikatul Mutla fil Qiraati badaan bi husni ikhtiyar al-kitabi al-munasib limuyul al-qari wa ihtimamatihi al-ilmiyah fa innahum yaqulun ikhtiyarul mar'u kat'atan min aqlihi falyuhsinul mar'u ikhtiyaratihi o ikhtiyaratahu. So, ang unang paraan daw sa pagbabasa, ang unang step, ang magsimula ka sa mahusay na pagpili ng aklat na interesante para sa iyo. Kumbaga, mamili ka ng aklat. Hindi yung basta-basta lang mangunguha ka ng aklat. Kumbaga, mamimili ka. Kasi, hindi naman lahat ng babasahin interesanteng basahin. So merong mga babasahin wala namang kwenta talaga yung nilalaman. 'Di ba? Lalo na yung mga tabloid, yung mga dyaryo na maliliit, yung mga Abante, ganun. Ano pa ba yung mga dyaryo? Hindi ko nga alam kung meron pa yung ngayon eh. Bulgar. Alam niyo yung mga dyaryo na yun? Meron pa yata ngayon pero hindi ko na nakikita kasi bihira na nga ngayon nagtitinda ng dyaryo eh. Bihira na pero meron pa rin. Meron pa rin. Tingnan nyo, kung doon na lang sa dyaryo para mahambing natin yung pagbabasa. Yung mga balita doon, tingnan mo, puro chismis, puro artista, mga kontrobersya. Minsan may bastos pa. Diba? Mamili ka ng yung dyaryo na matino, kung dyaryo man yung babasahin mo. So, ganun din sa libro. Ganun din sa libro, inshallah. So, doon ka magsimula. Humanap ka ng magandang libro na interesado ka talaga dito. Interesado ka talaga dito. Dahil meron ang kasabihan, ang pagpili ng tao sa bahagi o magiging bahagi ng kanyang utak ay simulan niya sa mahusay niyang pagpili sa kanyang babasahin. Kasi babasahin mo, magiging bahagi na ng utak mo yun eh. Diba? Kasi magbabasa ka ng diba? Babasahin mo walang katuturan. Pero yan, maatim mo ba? Matitiis mo ba na magpapasok ka sa utak mo ng bagay na walang katuturan? Hindi na. Limitado na nga yung pang-memorya natin eh. Makakabisado natin, limitado yung oras natin. Mamili talaga tayo ng mabuting aklat na mababasa. At hindi lang basta-bastang mabuting aklat.
mamili tayo ng interesado talaga tayo rito. Yung magagawa natin, nabasahin ng tuloy-tuloy, hindi pa putol-putol. Kasi may mga aklat na depende rin sa author eh. Kung gusto mo ba yung paraan ng kanyang pagsusulat. Kasi merong mga bagay na kumbaga kapaki-pakinabang naman, pero hindi mo talaga gusto yung paraan nung libro kung paano siya sinulat. Masyadong malalim yung mga salita, halimbawa. Hindi mo nga magugustuhan. Aantukin ka dun. Kasi kada basa mo, ano bang kahulugan nitong lalim naman ng English ito? Titingnan na sa dictionary. 5 minuto na naubos, kakatingin mo sa dictionary, babasa ka na naman. Ang lalim na naman ito, titingin ka na. 1 oras ay lumipas, 1 pahina ka pa lang. 1 pahina ka pa lang sa pagbabasa. Parang yan, may libro dito sobrang lalim ng English. Pilipino pa nga author nito eh. Diba yun? Ito. Si Father Soria pa yung author nito. Balik Islam to eh. Nabalitaan niyo to si Father Soria. Nag-Muslim to eh. Pari siya talaga dati. Pero patay na siya, namatay na siya. Itong libro niya na ito, binabasa ko. Ang lalim nung ang lalim nung English, tapos kumbaga mabulaklak yung sinasabi niya. Mas pa siya, mas komplikado pa siya mag-English kaysa Amerikano eh. Kumbaga sa bagay, nung binabasa ko kasi ito, noon pa. Bata pa ako noon, 20 years na yung nakalipas. Ano yung mga nilalaman niya, Ustad? Da'wa din, gano'n. Tungkol sa din, Islam, gano'n. Sa bagay, nung binasa ko kasi ito, noon pa, bata pa ako noon eh. Subukan ko basahin ulit. Basta yung una ko itong binasa, parang masyadong masyadong komplikado. Parang thesis, sabi ko. Subukan ko basahin ulit. Si author nito, si Father Soria. Masyaallah. Pari siya dati. Kasama niya noon si kilala niyo yung pari na laging nasa rally. Kalimutan ko yung pangalan niya. Yung tawag nila running priest. Sumasali sa mga marathon. Lagi na interview sa TV. Yung kasama niya yun dati. Mas bata sa kanya yun. Matanda na to si si Father Soria. Nung namatay siya, parang na siya noon 70 na rin siya. 70 years old nung namatay siya. Tagal na. Malalim. Pero siguro depende nga rin sa sa experience mo sa pagbabasa. Depende. Kasi kung halimbawa, nung una, nahirapan ka. Tapos balikan mo naman sa ilang panahon, medyo matured ka na eh. Lumawak din vocabulary mo, subukan mo basahin ulit. So, pwedeng magiging madali na maintindihan para sa'yo. Thumma ba'da iktina'il kitab, yan bagi tasafuhu wa qira'atu fahris wa mawdu'at liya'lam al-qari ma mushtamalat dhalikal kitab wa ma mawdu'at allati yu'alijuha liyakuna ala bayyinatin minhu in arada qira'atahu aw tasnifahu fi maktabatihi hatta yahtaja ilayhi fi buhutihi al-kadima. So matapos mo raw pumili ng libro, tingnan mo raw yung table of contents. At ano ba yung mga nilalaman ng aklat na ito? Ito yung sample natin. So napili mo na yung libro na interesado ka. Actually, sa pagpili mo naman ng libro na para malaman mo kung interesado ka pa rito, may kita mo yung title pa lang. So author, si Father Soria to, interesado ka na. Pwede mo naman buklatin din yun Tingnan mo, basahin mo yung ilang pahina. So mula doon, magkakaroon ka na ng idea. Tapos, pagkatapos ito, tingnan mo na raw yung table of contents. Para daw makita mo kung ano yung nilalaman nito. So makikita mo, interesante nga yung mga topics. At ano man yung nais mo na malaman. Kasi makakatulong ito yung table of contents, halimbawa. Diba, nabasa mo na yung libro. Tapos sa hinaharap, meron kang kailangan na impormasyon o maalala mo. Parang nabasa ko yun sa libro na yun. Diba? Ilista mo man yung bagay na yun o hindi. Kasi di ba payo dun sa naunang payo,
gawa ka ng summary ng mga libro na nabasa mo. Ako hindi naman ako gumagawa ng ganun eh. Pero ang ginagawa ko, inaalala ko lang kung ano yung laman ng libro na yun. Ang sa gayon kapag kailanganin ko, maalala ko, nabasa ko yung sa libro na yun. Tapos titingnan ko sa table of contents kung nasaan ba yun. Tapos mula doon may kita ko na, doon pala yun . So yun, makikita ko na siya uli. Alhamdulillah. Ano to libro na ito, malalim. Tino, meron pang atomic resonance, astrophysics, kung ano-ano. Yung bata pa ako, ilang taon lang ako nung binasa ko to 21, 22. Hindi ko pa siya ma-appreciate masyado nun. Pero ngayon, siguro kung babasahin ko ito uli, baka maintindihan ko na. Inshallah. Yung libro ni Father Soria. So ganito yung yung sunod na gagawin. Wa indama ya'zum al-qari ala qira'ati kitabin muayyanin falyahris ala ikhtiyar al-makan waz-zaman al-munasibin. So matapos siya makapili ng aklat at nakita na niya yung table of contents at ilan sa mga bahagi nung nilalaman ng aklat, pumili na siya ng kanyang lugar at panahon ng pagbabasa na mahalaga din naman. Kasi nauna pa nga nabanggit ito, di ba? Kasi kung maingay yung lugar mo, kaya bawal maingay sa library, di ba? Mahirapan ka rin magbasa. Tapos yung panahon, nagbabasa ka sa panahon na abala ka. Magbasa ka sa panahon na na kumbaga bakante na. Kaya maganda ang pampatulog yung pagbabasa. Ba matutulog ka na, magbasa ka, maganda siyang pampatulog. Hindi katulad ng cellphone. O matutulog ka ng cellphone ka. Sobrang liwanag ng cellphone, di ka antukin. Mawala yung antok mo Liwanag. Magbabasa ka ng libro. Napapagod ka kasi iniisip mo Ba ibig sabihin ng sinasabi dito? Ganito pala. Parang nabasa ko ito doon sa naunang chapter. Sino ba to? Babalikan mo. Nakapagod yun tapos mamaya antukin ka na mga 30 minutes. Di tulog ka na. Kaya marami sa mga tao, lalo ng mga yan napansin ko kumbaga sa mga yung mga mayayaman, palabasa talaga sila. Palabasa talaga ang marami sa kanila. Alhamdulillah. So ito yung pagtalakay natin, alhamdulillah. Tapusin natin ito, dyan na si Rashid. Tignan natin ito, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapos na kami. Ba't kayong ka lang? Kape ka muna.